Magandang araw mga ka-Rose. Ako si Ate Rose Plant at welcome sa ating Plant Lover Channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tamang pag-aalaga ng Alocasia amazonica o mas kilala sa tawag na African musk plant. Napakagandang halaman na ito, kaya naman perfect na perfect ito sa ating plant collection. Tara na at alamin kung paano mapanatiling malusog at maganda ang ating Alocasia amazonica. Number 1. Pagpili ng tamang lugar. Unang-una, mahalaga ang tamang lugar para sa ating Alocasia amazonica. Gustin nito ang bright and direct light. Iwasan natin itong ilagay sa direct sunlight dahil masusunog ang mga dahon nito. Ang tamang lugar ay malapit sa bintana na may kurtina o kaya isang willet na silid na hindi direktang natatamaan ng araw. Pangalawa, pagtubig. Huwag nating kalilimutan na mahalaga ang tamang pagtubig. Ang Alocasia amazonica ay gustong-gusto ng moist na lupa, ngunit hindi ito dapat masyadong basa. Tiyakin nating patuyuin muna ang ibabaw ng lupa bago muling diligan. Isang magandang practice ang pag-check ng lupa gamit ang daliri. Kung tuyo na ang unang pulgada, pwede na itong diligan. At syempre, siguraduhin may drainage hole ang paso para hindi mas stagnant ang tubig. Number 3, humidity at temperature. Gusto ng Alocasia amazonica ang mataas na humidity. Maaari tayong gumamit ng humidifier o maglagay ng pebble tray na may tubig sa ilalim ng paso. Ang ideal temperature para sa halamang ito ay nasa pagitan ng 18 o 24 degrees Celsius. Iwasan nating ilagay ito malapit sa mga drafty areas tulad ng pintuan o bintana na madalas binubuksan at isinasara. Pang-apat, pagpupunas ng dahon. Ang malalaking dahon ng Alocasia amazonica ay nangangailangan ng regular na paglilinis gamit ang malinis na basahan na basa ng tubig. Punasan natin ang mga dahon para maalis ang alikabok. Nakakatulong ito para mas magiging epektibo ang photosynthesis at mapanatiling malusog ang halaman. Pang-5, pag-fertilize. Para masiguradong tumataba ang ating Alocasia amazonica, maglagay tayo ng balanced liquid fertilizer tuwing 2 linggo sa panahon ng paglago mula sa tag-sibol hanggang tag-init. Huwag kalimutan na bawasan ang pag-fertilize tuwing taglagas at taglamig dahil slow ang growth ng halaman sa mga panahong ito. Pang-6, pangangalaga sa mga peste. Laging i-check ang ating Alocasia amazonica para sa mga peste tulad ng spider mites at aphids. Kung may makikita, maaaring gumamit ng neem oil o insecticidal soap bilang natural na solusyon. Trivia time. Alam nyo ba mga ka-Rose na ang Alocasia amazonica ay hindi talaga native sa Amazon? Isa itong hybrid na galing sa mga tropikal na bahagi ng Asya, partikular sa Pilipinas at Malaysia. Interesting, di ba? At dyan nagtatapos ang ating episode tungkol sa tamang pag-aalaga ng Alocasia amazonica. Sana'y marami kayong natutunan at na-inspire kayo mas pagandahin pa ang inyong plant collection. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sumusunod nating episode. Ito si Ate Rose Plant, nagsasabing happy planting mga ka-Rose. Hanggang sa muli.